Gusto mo matuto ng safety measure para sa mga hazards? Oo naman. Gusto namin yan. Tawag dito lifter. Paano mo natin, no? Yan, yung gano'n ang lifter na yan. So, kung gano'n kalaki yan, yun din yung risk para ma-accidente ka. Kaso paano mo may iwasan yun? Eto lang pa, mag-review ka lang ng mga warning signs sila dito. Ayan, no? Ang una-una mong gagawin daw, legally is in danger of falling. So, syempre, ito yung kailangan mong ayusin. Na, diyan mo ilalagay yung kotse. I mean, syempre, wala kang sa una, gagano mo yung kotse, kami papasok yan. Pangalawa naman, yung position yung vehicle in a center of gravity. Midway between adapter. Syempre, tignan nyo sa picture, diba? Para hindi hindi kumewang, dito mag-init. Tapos, sumunod, ito naman, wag kang pasikat, wag kang pupunta sa ilalim. Diba, to remain clear of lift when racing or lower vehicle. Kasi siyempre, para sa safety feature mo na rin yan, para rin sa kaligtasan mo, pag biglang nalaglag to, di ka may spider naman, para mabuhat to. Ngayon, ito naman, avoid excessive braking or vehicle while on lift. Sabihin nyo, huwag kang pagaslaw-gaslaw. Dapat i-maintain mo lang yan, tapos kung ano lang gagawin mo yun, kung ano lang titignan mo. Pakita naman, do not override self-closing with lift control. So, mangyari yan, ito kasi mga controller niyan. Diba yun? Hindi ko na makita. Basta may mga controller yun, huwag ka masyadong mangangilan ng sobra-sobra dun. Tama yun, para safe. Sabi nga diba, ang tawag doon sa ano yan, suburb na yan, nakalimutan ko na, basta lagi lang isipin mo, safety first. Pangatlo ito naman, step feet clear of lift while lowering. So, siyempre, maganda magsuot kayo ng boots para siyempre matibay yung boots kaya sa mga ganitong sapatos, pang-basketball shoe. So, basta i-keep mo lang yung sarili mong maging safe. Lang aware ka sa mga kaligid dito lang sa lifter. All good yun. Dahil nasabi lang ni Bae ng mga warning signs ng lifter, ito naman ang mga notice bago gamitin ng lifter. Ayan. Sabi dito, read operating and safety manuals before using the lift. Ibig sabihin yan, basahin mo muna yung manual kung paano tamang paggamit ng lifter, hindi basta-basta ginagamit ng lifter. Kasi pwede tayong ma-aksidente dito. Tama. Ako, sabi lang dito, proper maintenance and inspection is necessary for the operation. Kailangan, pag ginagamit natin ang lifter, siyempre dapat maintenance din natin yung mga lifter. Upang mapanatili natin silang maayos sa paggamit natin sa kanila sa araw-araw. So, do not operate a damaged lift. Tama nga naman, sabi dyan. Huwag gagamitin ng lifter kapag may sira. Kasi pag ginamit natin ng lifter na may sira, makakita tayong aksidente yung mabagsakan ito. Worst din natin tayong mag-cause ng death nito pag nabagsakan tayo ng kotse na nililift natin. Kaya nagdagang informasyon para dun sa sinabi ng mga klase ko. Caution, lift needs to be used by trained operator only. Siyempre, pagka magsusubukan ng ganito, tapos wala ka pang alam, hindi mo pa siya kabisado, like first time mo, kailangan magpaturo ka muna, hindi magbibida-bida ka. Siyempre, kailangan mo ng master, kailangan mo ng maalam talaga experience na. Kasi pwede kang mag-isani ng pagkakuha. Tapos, other one, authorized personnel only can lift area. So, palagi dapat na may mga marunong talaga dito sa lifting area na to. Kasi delikado yan eh. Kotse na yung binubuhat yan, bigat-bigat yan eh. Tapos, use vehicles manufacturers lift points. Siyempre, pagka iaangat yung vehicle, kailangan sa mga matigas na parte mo siya itutok. Kasi sa malabot, posible yung ma-damage pa yung vehicle, i-double yung naging bayad mo, di ba? Kaya, yung other caution naman dito is, di naman siya usually ginagamit sa Pilipinas. So, yun lang yung mahalaga nating kailangan tandaan. Baka point na yun. Tsaka, lagi natin i-check yung lifter natin kung okay ba, naka-maintenance ba. Siyempre, gagamitin natin, delikado yun eh. Tsaka, for fast work na rin. Yun lang. Pala yung mga dapat natin sundin sa ating mga laboratory safety rules. Number 1, no smoking, eating, drinking, or running inside the laboratory. Number 2, put on the proper personal protective equipment when conducting laboratory activities. Number 3, read all the safety guidelines and instructions before doing any work in laboratory. Number 4, never perform unsigned work in the laboratory alone. Number 5, handle the tools and apparatuses carefully. Number 6, store the hazardous materials carefully. Number 7, turn off the equipment when not in use. Number 8, keep your workplace clean and dry at all times. Number 9, dispose wastes according to specific instructions given. Report any emergency or dangerous situation. And the last, clean as you go. Dito, kailangan sundin natin to kasi para to sa ikakabuti natin at para maging maingat yung mga gumagawa. Yun, maging maayos.